Magandang umaga mga kuwa. So eto no, habang nagpapahinga tayo dito sa malamig nating pahingahan, ay mayroon akong i-share sa inyo. So itong videos na to ay ang pag-recover. So hindi na natin sasabihin kung sino sila, saan, at kung kailan nangyari at saan nangyari. No? So ito ay nasa cave na kuha. Makikita nyo naman. At tapos ay makikita nyo doon na naka-file, paano naka-file yung mga bars at gaano kalalaki, no? So actually hindi ito 24 carats na gold bars. Talagang may halo pa ito ng mga silver. Pero malalaki ito, malalaking gold bars. So nais ko lang i-share sa inyo para naman magiging fair ako sa bawat locate ko. At yung nakuhanan nito ay magkatulad lang nung videos na idudugtong ko. Yung mga sign niya. So, minsan, yung mga sign ay hindi talaga klaro. No? Hindi talaga expected na sign yun. Pero nasa upper surface yun. No? So, sa ilalim nun, andun yung mga nilagay. So, yun mga kuwa. Ito, panoorin nyo yung pagka-recover at saka yung mga sign na halintulad ng mga nakita nila dun. So, same lang. Medyo may pagkakaiba lang ng konti. Pero magkatulad yung ibang sign dito sa area na ipapakita ko. Ayos! Nakikita nyo na ba ang ganitong bato? No? Nakikita nyo sa likod ko, yung mga ganitong bato ay kasama sa mga sign na dapat niyo pakatandaan. So, ito ay isang natural lamang, pero ito naman ay ginagawa nilang palatandaan. So itong bato na to ay hinukay na, gilid sa gilid. Mukhang pagong ito, pero ito ay isang palatandaan lamang. No? So ikutin natin itong area, tingnan natin isa-isa yung sign, tapos hanapin natin yung prospect na pwede sila maghukay. So nandito tayo para tumulong at para mabigyan sila ng konting idea. Tara mga kuha. So ito yung sign, no, mga kuha, no. Kadalasan talaga maraming ganitong sign na nakikita. No, minsan tinatawag pa nila itong back frog, yung sa likod ng palaka, no. Pero talagang ito ay malaking bato, isang palatandaan na nagmumukhang pagong ito. May ulo to dito kasi lang binasag dito, no. Ito, may ulo to dito kasi lang binasag. Ito yung ulo niya. So dahil nabasag na yung ulo, hindi na natin alam kung saan siya nakatingin. So itong area na to, malamang dito lang siya posibleng nilagay, no. So tingnan natin itong area na to
kung ano pa makikita natin mga sign. So sa compass mga kuha, no, ito ay itong bato na to ay pa south, andun yung pa norte dito, no. So itong bato na to ay south, so yung east ay dito at yung west ay dito. So unahin natin yung counter nya, yung panorte papunta doon. So tuwidin lang natin to mga ano, kung saan itong panorte nya. So ang tinamaan itong bato na to at yung puno na yan, no. So ito yung panorte. So actually kapag panorte, hindi ka agad exactly na panorte yung tuwid na north yung sign, yung counter sign. So yung counter sign nya, tingnan natin itong bato. Yan yung parang korting puso, no. So counter nya mga kuha ay yung bato na yan, no, na korting puso, at itong kahoy na tinatawag nilang batanag, no. So hindi man lumalaki ang batanag kasi talagang lumang kahoy ito, no. So ito yung batanag, yan ang counter nya. So itong bato na to mga kuha, kaya nasabi kong korting puso ito, aray, kasi yan o, yan, yan. So nagkorting puso siya, counter naman siya dun sa yung pagong dun. Saan yung pagong? Ayun o, ayun, no, doon yung pagong, ayun o. So winasag na kasi yung ulo ng pagong, kaya hindi na malaman kung saan siya nakatingin. So galing dito sa may puso mga kuha ay galing dito sa may puso mga kuha, no, ay dapat pa northeast yung direction natin. No, kapag puso mga kuha, malaking bato, puso, korting puso, pa northeast po yung paghanap ninyo, no. Yun po yung sa experience ko, no, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga baguhan, no. Kapag korting puso po na bato na malaki at may butas sa gitna o kahit walang butas sa gitna, ay pa northeast po yung direction ninyo. Pero pag may butas sa gitna, pa northeast pero nasa malapit lang, no. So ito yung bato na ito mga kuha, no. Dito sa likod ko, ito naman yung counter ng puso, no. Ito yung tinuturo niya. So galing dito sa may puso, papunta rito is 30 meters. So galing naman dito papunta dun sa may pagong is 30 meters. So ibig sabihin yung tatlong malalaking bato na yun ay nagtuturuan, no? Pero itong isang bato na to ay mayroong sign na paa. Ito mga kuha, halika. So may paang sign dito mga kuha. Ito mayroong daliri o isa, dalawa, tatlo pa nga, 1, 2, 3. Ito. Yan. So ibig sabihin kung 5-5 yan, nasa 15 meters yung direction niya papunta doon. So dahil naka-cross sign ito,
So papunta pa rin tayo doon. So itong cross sign na ito parang talagang nature lang. Ito yung ginawa. Kung makikita niyo mga kuha ito. Kulit na kulit yung pagkakahugis. So very dapat sensitive kayo sa paghanap ng sign. Kasi yung mga ganyan, baka gagawin yung mga sign yan. Hindi yung mga sign na nature yan. Pero ito, malalim. Ayan, malalim. Nasa gilid, so hindi dapat yan maglalim. Pero yan, ginawa yan. Mayroon siyang 3 daliri. So papunta tayo dun. So try mga kuha natin. So yung direction yan, galing dito. Ito ay nasa norte. Yun ay ang pagong nasa south. At yung puso ay nasa west. So galing dun sa puso dapat pa northeast tayo. So galing naman dito ay dapat pa south northwest naman, no? Pag galing sa puso northeast, pero pag dito galing pa northwest. So dito tayo punta mga kuha. So dito mga kuha, kahit maghukay ka pa dito, hindi ka malalaman dahil walang tao, walang kapitbahay. Dumuhukay ka naman. So ito na yung magiging gitna ng 3 na yon. Yung isang bato, puso at yung pagong. So dito ka na mag-locate. Dito ka, sarap. Nakauna ba yun? Okay. Ikakat ko lang naman. So eto mga kakuha, no? Naka-ground balance na tayo. So always facing south kapag naglo-locate kayo ng gold hunter. So ito yung direction niya mga ko. So tama yung nasa side, no? So ano kaya ang So ito mga kuha, ano kaya ang mayroon dito sa gitna ng 3 bato na to? Actually hindi siya gitna masyado. Mas malapit siya sa puso. So tutukan natin yung puso, nakakuha. So bumalik siya dito mga kuha. So lalagpasan naman natin to. So ito yung tinuturo ng sign na yun. So malamang ito na yung area. Ito mga kuha. So may sign dito mga kuha na actually hinukay na to nila. Yan yung back sign. Saglit. Yan yung back sign mga kuha. Ayan o. So yan natural yan. Yan. Pero yung guhit na yun, pati yun, ay hindi yun natural. Pati yan, ginawa yan.
So mayroong dot sa gitna. Ang ginawa dito yan at yan lang. Yun natural yun. Ito natural din to. So ang ginawa dyan yun at yan. So pati yung dot na yan ay natural. So ginawa ng sign yan para matandaan nila kung saan nila inilibing. So kapag titingnan mo, parang hindi talaga siya sign, no? Parang kung hindi ka mahusisa, parang wala lang. Pero kung mahusisa ka at may locator ka, malalaman mo na ginawa yan. So anong kahulugan yan mga kuwa? So hindi ka daw lalagpas. Ito at yan. So dito mga kuwa, may creek dyan. Ayan o, creek yan o. Tapos may creek din dito. Ayan o. Ayan. Ayan o, creek yan eh. No? So creek din dun. Ayan. So hindi ka lalagpas. So ang sign na to ay hindi lalagpas. Pero nasa malapit lang. So hindi siya lalagpas, no? So ibig sabihin, pabor siya dito. So kaya dito ang tinuturo niya. Mga kuwa. So tingnan natin kung iikot din dyan. Ito mga kuwa. Tingnan natin kung iikot kasi yung target, ayan yung sign. Ayun yung pagong. Ayun yung puso. Ayun yung pinaka-counter na paa. Doon sa likod ko. So ito yung nasa gitna ng mga sign na yun. At nasa gitna rin siya ng sapa. So titingnan natin kung iikutan to. At least meron tayong nakita. So yan nga mga kuwa, no? Inikutan nga itong area na to. So yun nga mga kuha, according dun sa sign, binasa natin yung sign kasi mga kakuha, actually ang pag-reading sign ang pinakamaganda sa pag-treasure hunting, no? Huwag kayo masyadong gumamit ng gadget na hindi kayo nag-read. Hindi nyo nakikita na maganda yung sign o hindi nyo nakikita na may sign. Sa kaka-treasure ko, sa experience ko, sa lahat ng ginagawa ko, nag-reading talaga ako bago ako gumagamit ng locator. Kasi para mapalapit ako dun sa item. So yung sign na to, yung pagong, yung puso, at yung paa doon, ay iisa lang yung tinuturo. Itong area na to. So pagdating ko dito, ito yun naman yung nakita ko. No? So yun pala, nasa harap niya lang yung item. So hindi pa yan, mga nasa 50-50 pa tayo kasi huhukayin pa to. So yun mga kuha, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin kasi medyo may nararamdaman pa ako, may sakit pa talaga ako ngayon. Actually parang ayaw ko mag vlog ngayon, pero dahil kailangan ko mag upload, so pinilit ko. So pumunta tayo sa isang lugar na wag na natin sabihin kung saan, no? Maganda mag treasure dito pero medyo malalim nga lang ito, malamang. Swerte ang may-ari ng lupa na to. Actually wala nang tao dito eh. Kung magukay ka dito kahit magubad ka pa. Yun mga kuha, maraming salamat, happy new year sa inyo. Ayos! Yun nga mga ko, no? Pakakako eh, mayroong halitulad doon sa inyo, sa area ninyo. Mga ganong site. Baka mayroong maliit na mga
ano doon, mga bunker, no? Na dinadaanan ng tubig. So, baka sintulad siya ng area ninyo. Alam ko, mayroon akong napuntahan dito. Kasama ko si Jun. Pero hindi namin napasok yung butas. Pero yung mga sign, same lang din sila, magkatulad din sila. No? Pero itong mga sign na to at yung nakuhanan ay parehas lang yung mga sign nila. Hindi masyado halata. No? Tapos, yung pala, nasa ilalim na yung item. Ayos talaga, makakuha.